Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So ayan guys, nandito tayo sa etravel.gov.ph website. So para makapunta kayo dito, make sure na pagdating nyo sa google.com or sa inyong web browser, itatype ninyo etravel.gov.ph and naka-indicate naman dyan na eTravel is free. Okay, so para makapag-sign in tayo, kailangan nating i-click itong click here to sign in, yung green button, or pwede rin galing dito, sign in, galing sa taas na button. Okay, so click here to sign in tayo and mapupunta tayo dito sa page na ito kung saan yung kanilang login page. So kung meron na tayong existing account dito sa etravel.gov.ph, i-enter lang natin yung ating email address and yung ating password. Para dun sa mga wala pang account, i-click nyo tong create an account button. So pag kinreate natin yan or kinlick natin yung create an account button, ay magta-type tayo ng email address dyan and click continue, and doon na magsasend sa inyo ng confirmation email na kayo ay nakapag-create na ng account. So dahil meron na tayong existing account, pupunta tayo sa login page and i-enter natin yung ating email address. And since hindi ko na maalala kung ano yung password ko, kailangan kong i-click itong forgot password. Okay, so click natin yung forgot password and i-enter natin yung email address na ginamit ko para mag-create ng account dito sa etravel.gov.ph and then click submit. So dito meron silang reset password. Okay, so i-type natin yung password na gusto natin. So create password. Okay, medyo mahaba yung ginawa natin para hindi na siya magreklamo. And then meron ditong OTP na tinatawag. So ito yung one-time password na isisend nila sa inyong email address, okay, na in-enter. So 6-digit code ito, kaya kailangan natin pumunta sa email address. So punta tayo sa Google and pupunta tayo sa Gmail account natin para ma-check natin itong eTravel password. So ito na siya, may nag-email na sa akin and gagamitin ko ngayon itong 6-digit code na ito. So copy natin yan and balik tayo sa browser. Yan. So dito, ipipaste natin yung 6-digit code. So may time limit yan guys. So kailangan magawa nyo siya within 3 minutes. Then submit. Yan. Click submit. And ngayon, kailangan ko siyang i-update. Okay, so not now na muna. So ngayon ay itatry na natin mag-login gamit yung ating email address na tinype and yung password natin, yung bago nating password. So sa password medyo mahigpit sila, no? Sundan niyo lang yung mga characters na allowed na kailangan ninyong i-enter, at least 8 characters daw. So kapag na-enter niyo ng email address and password, click login. Para naman dun sa may mga registration sa eGov.ph, pwede din kayong mag-sign in doon at dun kayo mag-create ng etravel.gov.ph registration. So dito, dineretso natin sa etravel.gov.ph website. So click na natin login. Since meron na tayong existing account at nag-login na tayo doon, makikita ninyo na nakapopulate na yung mga details nung ating ni-register previously. Okay? So, dito nakalagay onboarding personal information. So, pag nag-login ka, babalik ka dito sa personal information mo. And possibly, okay? So, dun sa mga nagtatanong kung ano yung mga changes, laging merong changes sa eTravel. Lagi silang nag-a-update niyan. Kaya makapansin niyo every time na nag-login kayo, may mga bago kayong nakikita. Okay? Huwag na kayo magtaka dyan. As long as tama yung mga information na inilagay ninyo, yung mga details na importante na makita ng immigration, okay lang yan guys. At yung QR code, yun yung importante sa akin. Okay? So, kaya natin ginagawa tong tutorial para talagang real time nakikita natin, kinu-QA natin yung kanilang eTravel website kung may mga changes ba or may mga possible na bugs, di ba? Okay, so mabalik tayo dito. As soon as naka-login tayo, mapupunta tayo dito sa onboarding personal information and nakapopulate na dyan yung mga details na in-enter natin dati. So meron sila ditong sa taas na take a photo or upload a file. So pwede tayong mag-enter or maglagay ng image natin dyan, yung picture natin. So ang gagawin lang natin, kiklik lang natin to. And kung sa phone kayo gagamit, kiklik nyo lang yung camera. Make sure na i-allow ninyo para makita ninyo yung sarili nyo doon sa eTravel, okay? Mabuksan nyo yung camera or mag-upload kayo ng file. So etong computer natin wala tayong camera. Meron nga ba? Click na natin camera. Allow. Ayan. So tulad yan, may lumabas na allow. Then looking for devices. So error requesting camera position. So permission. So ayun nga, computer kasi gamit natin. So possibly na hindi ko na set up na maayos yung camera, error accessing camera, at kasi ginagamit ko siya ngayon. Okay, so ganyan mangyayari dyan. Dapat meron lalabas dito na image ninyo. Kung sa Ketay naman or sa cellphone,
walang problema yan, basta i-allow nyo lang yung camera niyo. Next is yung type nung passport. Either Philippine passport ba kayo or foreign passport holder kayo. Okay, doon sa mga US or dual citizen, so kung uwi naman kayo ng Pilipinas at dual citizen kayo, may choice kayo, di ba? Kung gamitin nyo yung Philippine passport ninyo or yung foreign passport. Mas maganda, para sa akin, mas maganda gamitin nyo yung Philippine passport kasi let's say may mga kinalaman sa tax or yung mga kailangan bayaran na foreigner na hindi naman dapat bayaran ng Philippine passport holder, di ba? So kung may Philippine passport kayo, gamitin nyo yun. Next is yung inyong first name, middle name, last name, and yung suffix. Okay, so kung junior ka ba, senior, ganyan, lagay natin dyan. Next is yung sex, male or female, birthday, yan, importante yan, lagay nyo yan dyan. Then yung mobile number. Okay, so yung mobile number, may nagtatanong kung paano kung nasa ibang bansa sila. So kung gagawin nyo lang, i-click nyo lang ito. Excuse me po. I-click nyo lang itong flag and piliin nyo dyan yung may ganun na. Piliin nyo lang yung tamang country. Yun ang gamitin niyo, di ba? So, kung nasa Japan kayo, yan, piliin nyo Japan. And kung yun, next is yung citizenship. Either kung ano man talaga yung, siyempre kung Philippine passport holder kayo, di kayo Filipino, di ba? Country of birth, Philippines. Then passport number. So kung ano yung nakalagay sa passport ninyo, make sure na tama yung and yung passport issued country. So let's say sa DFA ba yan sa Philippines, and yun lang naman ang option dyan, mga bansa. So piliin natin Philippines. Then yung passport issued date. So i-click natin yan and lalagay natin yung kung kailan in-issue yung ating passport. Let's say kunwari in-issue siya 2021. And yung occupation. Okay, so sa occupation, marami din nagtatanong dyan. Wala dito yung actual na inyong, wala dito yung actual profession ninyo. So kung wala man dyan, gamitin na lang ninyo or piliin na lang ninyo yung pinakamalapit doon sa, let's say may business kayo. Yan, wala naman dito business. Ang nakalagay lang dito, agriculture, airline crew, clerical sales, diplomat, domestic helper, entertainer, housewife, military government personnel, professional technical administrative, retired pensioner, seaman, student, minor, unemployed, worker. Okay, so kung kayo ay business owner or entrepreneur, pinakamalapit dyan is unemployed. Or let's say, kung kayo ay skilled worker or trainee, dun kayo sa worker or laborer, piliin nyo na lang yung pinakamalapit na occupation. Okay, so piliin natin, let's say, unemployed. Then next. Okay, sa next page ay yung onboarding permanent country of residence. Dito nakalagay kung saan yung ating permanent country, let's say Philippines. Then nilagay ko dito Zambales, City of Olongapo, Santa Rita, and then yung house lot number and address line number 2 is optional. Kung fill up nyo na yung mga yan, click next. So, next page is yung summary ng lahat ng information na in-enter nyo. Okay, so basahin nyo yan, check nyo kung tama lahat ng nakalagay dyan, and click submit. Click submit and wait for the next page. Okay, so sa next page, mapupunta na tayo dito sa page na ito. Okay, so kanina, nag-register lang tayo ng personal information. After natin mag-register ng personal information, mapupunta naman tayo sa travel registration. Okay, so huwag kayong malilito guys. Kasi maraming nalilito dyan. Hindi nila mahanap kung saan sila magre-register ng information nila about their travel. Okay? So, nandito na tayo sa main page kung saan mag-e-enter na tayo ng details about travel. Yung ating pagbiyahe, pabalik ng Pilipinas, paalis ng Pilipinas. So, dito natin makikita kung saan tayo magre-register para sa sarili natin or para sa family member natin. So, yung mga nagtatanong kung may i-register, saan natin i-register, kailangan ba na separate registration or email para dun sa kanilang mga kamag-anak na kasama nilang babiyahe, let's say, mga anak, mga magulang, mga asawa. Hindi, yeah, isang asawa, syempre. Tapos, kapatid, yan. Okay, so dito nyo yan gagawin sa other or for other family member. Okay, so let's say first timer kang magre-register. So ang gagawin mo, i-register mo muna yung iyong sarili at gamit itong email address. So after mo ma-register yung iyong sarili, pwede mo na silang i-register yung iyong mga makakasama sa biyahe. So gagawin mo din yun yung step kung paano mo ni-register yung sarili mo, yung mga personal information mo. Ganon din dito, gamit yung family member. So unahin natin yung ating sarili, for me, current user, and then air or sea. So, babiyahe ka ba by air or by sea? So, common is air. Ano ang iyong gagawin? E-enter ka ba in the Philippines or magta-travel
living from the Philippines. Okay, so ang gagawin natin, since let's say kunwari nandito tayo sa Japan, hindi kunwari, nandito talaga tayo sa Japan. Since nandito tayo sa Japan, arrival in the Philippines ang gagawin natin. Entering the Philippines. So click natin yon and click continue. Okay, so meron dito special flight. So kung applicable yan sa inyo, click mo yan. Kung hindi naman, just leave it as is and click continue. Okay, so nandito na tayo sa next page, which is yung new travel declaration. So dito na natin i-enter yung mga detalye about sa ating travel. Okay, so ayan, travel details, Philippine arrival via air. So i-click natin tong first field, which is purpose of travel. So ano ba yung ating purpose of travel papuntang Pilipinas? So mayroong mga options dyan. OFW, holiday pleasure vacation, which is yun yung ipipiliin natin since babalik naman tayo dito sa Japan. Holiday pleasure vacation, convention conference, education training studies, government official mission, health medical reason, business professional, visit friends, relatives, work employment, religion, pilgrimage, incentive, returning resident, transit, and others. Ayan. So, yun yung mga options. So, piliin natin yung magbabakasyon lang tayo sa since piliin nyo yung tamang option dyan, guys. Kasi may mga additional field na particular lang doon sa purpose of travel na yun. So, let's say, halimbawa, katulad nga yan, holiday pleasure vacation, ibig sabihin, mayroong date dyan kung kailan kayo aalis din ng Pilipinas. So, next field dyan is yung traveler type. So, either aircraft passenger ba kayo or flight darating sa Pilipinas. So, piliin natin aircraft passenger. Next is destination upon arrival in the Philippines. Kung meron na kayong permanent resident address doon, piliin nyo yung residence. Kung pupunta kayo doon at mag-i-stay kayo sa hotel, piliin nyo tong hotel or resort. Kung kayo naman ay pupunta doon as transit, ibig sabihin, hindi yun yung final destination country ninyo. Kumbaga, tatawid lang kayo doon tapos pupunta kayo sa ibang bansa. Piliin nyo rin yun. Kung yun yung para sa inyo. Kung saan airport kayo magta-transit and saan bang bansa kayo mag-land talaga yung magdi-disembark. So, residence, piliin natin yung residence and click natin yung same as permanent country of residence para mag-populate yung ibang information dito like ito, residence address. So, hindi na tayo magta-type kung meron naman tayong address Pilipinas. Next is flight information. So, dito i-enter natin yung type of airlines na sasakyan natin kung anong company. Let's say, lagi kong ginagamit Philippine Airlines at saka Cebu Pacific. Type nyo lang dyan, guys. Philippine Airlines, tapos magpo-populate na yung selection na yon. Make sure na na-select nyo mabuti name of airline kasi connected siya sa flight number. Okay, so piliin nyo din yung flight number na nasa inyong ticket ay yung plane ticket niyo. So let's say pinili natin PR103 and move na tayo sa origin. Okay, sa origin, manggagaling tayo dito sa Japan. Okay, Japan. Type natin Japan. Next is airport of origin. So dito wala naman selection, so kayo nang bahalang maglagay dyan. Let's say dito tayo sa Chubu Airport sa Nagoya. Yan, lagay nyo lang Chubu. Understandable naman na sa airport sa Nagoya yan. Then their date of departure. Okay, so kung hindi kayo galing Nagoya, di type nyo Narita. Okay, Narita or Haneda. Yan, so Narita na lang. Then date of departure. Yan, so piliin nyo kung kailan kayo darating ng Pilipinas. So make sure na within the 72 hours kayo mag-register, guys, kasi yun lang naman ang option. So meron kayong makikita dito na mga available dates. Kung malapit na yung date, dun pa lang kayo mag-register 72 hours or 3 days prior your departure sa Japan papuntang Pilipinas. So let's say darating tayo doon ng May 30 and may option ngayon dito with transit connecting flight. Kung with transit connecting flight, ito medyo mukhang bago to, no? I-click lang natin yan para mag-populate dyan yung transit fields. Ayan, o, diba? Lalabas siya. Pero kung wala naman, uncheck nyo yan. Huwag nyo nang i-check para proceed na kayo sa destination. So kung meron naman, click nyo yan and i-type nyo dyan yung country of saan ba kayo magta-transit. So since Japan naman tayo tapos Pilipinas, hindi applicable yung transit sa atin. So dito, magta-type lang din, let's say, kunwari lang, mag-type lang tayo ng country. And dito naman sa airport of transit, kahit ano naman na ilagay nyo dyan, okay lang. Basta yung airport dun sa country na yun, kung saan kayo magta-transit. Okay, so delete natin to. Delete natin yan. Make sure na X button gamitin nyo, guys, kasi mahirapan kayong tanggalin. Nag-autofill kasi siya. Okay, nag-autofill yung kanilang fields. So, delete nyo siya gamit itong X button. Okay, may questions ba kayo? Kala mo online. Kung may questions kayo, taas nyo kamay nyo. Hindi, joke lang. Check button, ayan. Uncheck natin yan. Then, destination, airport of destination. Let's say sa Philippines. Ayan, mamimili kayo dyan. Naiya. Ayan, type na Iya. Magpo-populate ngayon si Naiya, which is wala. Bakit wala? Tingnan natin yung options.
So meron dito mga, ano ba pangalan? Okay. Naiya is Ninoy Aquino International Airport. Yan. So kunwari dyan tayo lalapag. And yung date ng ating pagdating ay kunwari May 30, 2020. Yan. So click next. Yan. Maliwanag na ba tayo dito guys? Dun sa mga nagtatanong about transit. Kung may transit, check na yung check mark. Kung wala, leave it blank. Okay? Questions? Any questions? Okay, next button na tayo. Click natin next button. At kung ayaw mag-next, check nyo mabuti. Ayan, required. So, mabalik tayo dito sa flight number. Check nyo mabuti. Please fill in the correct flight number in your scheduled travel relative to the NAIA airport terminal reassignments of airline companies. Please disregard the autofill detail of the airport terminal based on your declared flight number. Okay, so kailangan daw ay tama ang flight number na naka-indicate. Okay, click next natin. So, hindi niya tinatanggap yung ating flight number kasi wala siya dito sa selection. Okay? So, make sure na tama yung selection, guys. At nandito naman kasi sa drop down. Yan, tingnan nyo mabuti. Nandito lahat. Dapat nandito na yung inyong flight number. Okay? So, dito sa flight information, kailangan tama yung inyong flight number na ilalagay. Okay? So, let's say Philippine Airlines yung inyong sasakyan. And yung flight number na yon, kapag pinili nyo yung Philippine Airlines, ay magpo-populate ngayon yung next na field, which is yung mga flight number related doon sa airline na yon. So, make sure na nandito pipiliin niyo yung sasakyan ninyong airline. So, kapag wala dyan, check nyo mabuti kasi dapat nandiyan dyan yun guys. Kasi kapag, let's say, gumawa ka ng sarili mo or iba yung nilagay mo, hindi yan magre-red yan, makikita nyo required. Ibig sabihin mali yung flight number na nilalagay. So, dapat piliin nyo yung tama dito. Okay? So, make sure hanapin nyo mabuti. For sure, nandyan lang yan. Then, click yung, let's say, ito. Click natin itong PR. Required siya. Ayan. Piliin natin yan. Then, click next. Okay? So, click next na tayo. Click next. Ayan. So, nakaproceed na tayo sa next button or next page. Nakaproceed na tayo sa next page, which is yung new travel declaration or yung health declaration. Dito, maiksi lang naman to kasi wala naman ang mga COVID-19 vaccinations or kita kailangan. Then dito sa countries or visited, transited in the last 30 days, optional lang naman yan. So pwede nyo skip yan. The next is, have you had any history of exposure to a person who is sick or known to have communicable infectious disease in the past 30 days prior to travel? Yan. So kung wala naman, click no. Have you been sick in the past 30 days? Click natin no. Yan. Then click next. Ayan. So ito, bago na to sa etravel.gov.ph na dinugtong na nila yung travel information or travel registration. Idinugtong nila yung custom declaration information. Okay, so dito pa lang mababasa na natin kung ano lang yung mga allow at yung mga pinagbabawal dalhin sa ating mga bagahe or sa ating mga hand carry. Okay, baggage declaration, all persons and baggage are subject to search at any time. All goods when imported from any foreign country including those previously exported from the Philippines shall be subject to duties and tax. Kaya importante na ng inyong dadalhin na i-import papunta sa Pilipinas or exported sa Pilipinas ay personal ninyo yan. Kasi kung hindi yan pang personal, pagbabayarin kayo ng tax. Okay? All travelers bringing in goods with a value of 10,000 pesos or below, hindi na daw yan kailangan ng mga to pay duties and taxes. All Filipino citizens are entitled to a duty and tax exemption for personal effects and household goods sent or brought in up to 3 times the value of which must not exceed 150,000 pesos within a calendar year, provided the goods are not in commercial quantities or intended for barter, sale, or hire. May issue, ito guys, may mga lumalabas na mga issues about sa mga customs na hinaharang yung kanilang mga cellphone na dala-dala galing sa ibang bansa dahil mahal daw yung cellphone na yan at kailangan taksan, kailangan nila magbayad ng duties and taxes. So, syempre, napanood natin yun at kawawa naman yung mga kababayan natin na talagang for personal lang naman yung mga dala-dala nilang gamit. And yung hindi mo naman aakalain na aabot ng ganito presyo, no? 150,000 pesos. Ang hirap pakipaglaban sa customs. Kawawa yung mga bagahe na maiiwan doon kung hindi nyo naman mababayaran yung tax, diba? So, importante, mapakita nyo yung resibo
dali nyo yung resibo nung cellphone or kung ano mga pasalubong ninyo na medyo mamahalin pero hindi naman aware kayo na hindi naman mag-exceed sa 150,000 pesos or any currency equivalent of this amount. Just show the receipt. Importante na mapakita nyo sa kanila na ito lang yung value ng pera. Katulad dito sa Japan, may mga second-hand items naman na pwede natin ipampasalubong. Hindi naman kailangan talagang brand new, di ba? Which is ang problem is mas mahal talaga pag brand new. So, importante, pakita nyo talaga resibo. Okay? Kahit second-hand items dito guys, may resibo yan. Next is provided, ito sabi niya dun, 150,000 pesos within the calendar year. The goods are not in commercial quantities or intended for barter, sale, or hire. Yeah. Each traveler is entitled to duty and value-added tax-free importation of 2 reams of cigarettes or 50 sticks of cigars or 250 grams of pipe tobacco and 2 bottles of liquor with total value of 10,000 pesos or less. Kailangan na check nyo mabuti yung mga amounts ng mga ilalagay nyong bagahe, items sa inyong bagahe na hindi mag-exceed sa 10,000 kasi medyo hassle yan guys, di ba? Kami din, panoorin nyo yung mga next videos na i-upload ko guys kasi mismo doon sa Philippine Airline ticket booth dito sa Cebu Airport ay naglipat kami ng mga bagahe, gamit, naglagtanggal, naglipat para lang mailagay namin na maayos yung timba. Sobrang higpit nila guys sa Philippine Airlines. Panoorin nyo yun guys yung mga susunod ko i-upload kasi yun yung pagdating ng aking mother. First time dito sa Japan at after 5 years. Ngayon pa lang kami magkikita 5 years later guys. Yun. So abangan nyo yun guys. At tinulungan ko rin siya sa e-travel at lahat ng kanyang mga preparations papunta dito sa Japan. Next, failure to declare any dutiable pasensya na sa failure to declare any dutiable goods will subject the traveler to payment of duties. Maniniwala pa ba kayo sa akin? Anyway, traveler to payment of duties and taxes plus a surcharge of 30% based on the total landed cost of goods. Napakahirap kasi ng kumbaga, yung mga, kaya ang dami nagko-comment sa ating e-travel. Napakahirap para sa mga normal na kababayan natin na magka-travel lang abroad or uuwi ng Pilipinas. Para sa e-travel, Diyos ko naman guys, sa government natin, medyo nyo naman, huwag nyo naman masyadong intimidating yung mga words nyo dito, napakalalalim. Section 1404, okay? So, parang kasi ang lalim ng mga English nila dito. Okay, the following goods are prohibited. Written or printed goods, negatives, or cinematographic films, photographs, engravings, lithographs, objects, paintings, drawings, or other representation of an obscene or immoral character. Pinapakahaba pa, pero sumatotal, bawal kayo magdala ng pornography. Bawal ang bold sa mga 90s, batang 90s, bold. Bawal ang porn. Yan, bawal yan guys. Materials advocating or inciting treason, rebellion, insurrection, sedition against the government of the Philippines, abortion, paraphernalia, adulterated or misbranded food or drugs, counterfeit goods, bags, shoes, and goods manufactured in whole or in part gold, silver, or other precious metals or alloys, and that stamp, brand, or mark does not indicate the actual fineness of the quality of the metals or alloys. Ayan, talagang isa-isa natin guys. Para talagang yung may mga questions na nasagot na sana natin dito. Next is yung general declaration. Okay, so ano yung mga dapat i-remind sa mga babiyahe? Passengers should declare if bringing in any of the following. So kung meron daw kayong Philippine currency Philippine currency or any Philippine monetary instrument in excess sa 50,000 pesos, check draft, kailangan daw din yung i-declare yan. So declare nyo lang guys, hindi naman kayo basta-basta itatax dyan. I-declare nyo lang, wala namang magiging issue dyan. Foreign currency and or foreign monetary instrument in excess of US $10,000 or its equivalent. So, kung ganyan kalaking amount, ibang transfer nila yan guys para iwas hassle or iwas dun sa mga tax or duties. I-declare nyo din daw yung gambling, paraphernalia, cosmetics, skincare products, food supplements, and medicines in excess of quantities for personal use, dangerous drugs such as morphine, marijuana, opium. Naku guys, huwag na kayo magdala na yan para kawan nyo na. Firearms, ammunition, explosives, alam nyo na yan, hindi na dapat talagang dinadala yan. Alcohol and or tobacco products in commercial quantities, foodstuffs, fruits, vegetables, basta yung mga sariwa, mga meat, bawal yan guys. Huwag kayo magdadala ng mga marine
aquatic products, plant and or products. Ito yung mga bagay na madaling makapag-distribute ng virus. Kaya bawal magdala ng mga ganyan. Make sure na silyado, hindi nangangamoy dahil hindi rin kayo makakaligtas sa mga aso. May mga mag-aamoy ng gamit ninyo ng mga aso. Mobile phones, handheld radios, and similar gadgets in excess of quantities for personal use and radio communication. Merong mga mobile phones na kailangan na nasa hand carry. Yung mga battery, hindi yan dapat chini-check-in. No? Hindi yan chini-check-in sa check-in baggage. Lagi nyo dapat yan hawak. Remains, human ashes, human organs or tissues, bawal magdala. Jewelry, or hindi naman sa bawal magdala, kailangan nyo lang i-declare. Jewelry, gold, precious metals, or gems, other goods not mentioned above, declare kung meron man. And ito, any currency declaration reminder, any person bringing into or taking out Philippine local or and foreign currencies or monetary instruments is required to declare the whole amount using the currencies declaration form in the following instances: legal tender Philippine notes and coins, checks, money orders, and other bills of exchange drawn in pesos against banks operating in the Philippines in excess of 50,000 limit, and or foreign currency as well as other foreign currency denominated bearer monetary instrument in excess of $10,000 threshold or its equivalent in other foreign countries. Yan. So medyo masyado silang mahigpit pagdating sa mga currency or sa mga monetary, either notes man yan, coins, checks, banks, money orders. Dapat declare nyo mabuti yun, guys, kasi baka makita din nagtatago kayo ng pera sa bagahe ninyo. Baka lalo pa kayo magka-problema. So advice ko lang, i-ano nyo na lang yan, guys, bank transfer nyo na lang para avoid dun sa baka matagpa kayo sa nagma-money laundering kayo, diba? Testing, calibration, configuration of money counting, sorting machines, yan bawal i-declare daw yan. Numismatics, collection of currency and currency awareness. And non-declaration of false declaration shall be subject to sanctions such as confiscation of the currency and possible criminal prosecution. Ayan, di ba? So, nakakatakot, guys. Sobra naman nilang masyadong nakakatakot, di ba? Na instead na makakaalis na kayo or makakabiyahe na kayo, mahuhold pa kayo dahil di. Warning, offenses that may result to the forfeiture of the goods, imposition of penalties, and criminal prosecution of the traveler or crew. Okay, so bawal yung mga guys, yung mga prohibited, restricted goods, yung mga excess of the allowable limits, necessary import permit. Yan, yung meron daw assault, resistance, disobedience. Kung mag-aano kayo sa custom officer, mag-assault kayo sa kanila, resistance or disobedience, pwede kayo makasuhan or magkaroon ng penalty or criminal record. And making any false or misleading statement to a custom officer. Ayan, so dapat basahin nyo lahat yung mabuti at binasa natin yan dito, guys. So hope na intindihan natin. So click natin yung yes. Kung meron daw tayong kailangan i-declare na bagahe, do you have baggage or currency to declare? So click natin yes. Kung wala naman, no. So next ay yung custom declaration, other travel details. So sa accompany family members, kung mag-isa lang naman kayo ay below 18 years old, let's say 0, then 0 din to kung wala tayong kasama. Kung meron man, type nyo lang kung ilan sila. Kung meron yan, type nyo 1. Yan, 1. Kung wala, 0. Then, first time visiting Philippines, so click natin no. Then, your last departure date from the Philippines, yan, click nyo yan kung kailan kayo huling dumating dito. Let's say, kunwari, dumating tayo ng, yan, yung date na yan. Then, number of baggage, yan. Kung ilang bagahe ba yung ating i-check-in. Let's say, 2 bagahe. And yung hand carry natin din, 2. Then next, click natin next. And for custom general declaration, total amount of goods purchased and or acquired abroad. Yan. So, ano ba daw yung, natin? Total amount nung ating binili or na-acquire abroad. So, i-declare natin siya as Philippine peso or US dollars. So, let's say, maglagay lang tayo ng 500 US dollars. Yeah. And then, ito yung mga questions na click lang natin kung yes or no. Number 1, Philippine currency and or any Philippine monetary instrument in excess of 50,000 pesos. Bank draft, yes or no. So, kung wala naman, click no. Kung yes naman, please submit the original copy of prior authorization from the Bangko Sentral of the Philippines, Bureau of Custom Arrival Area. Next, foreign currency and or foreign monetary instrument in excess of $10,000 or its equivalent. So kung wala naman, click no. Kung meron naman, please fill out the foreign currency and other foreign exchange denominated bearer monetary instruments declaration form at the Bureau of Customs Arrival Area. Number 3, gambling paraphernalia. Kung wala naman, click no. Kung yes, kailangan nyo mag-submit ng import permit clearance from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Next is number 4, cosmetics, skincare products, food, supplements, and medicines in excess of quantities for personal use. Click natin no. If yes, please submit prior important permit clearance from the Food and Drug Administration. Number 5,
dangerous drugs such as morphine, marijuana, opium, poppies, synthetic drugs, click natin. And kung meron man, magsabit daw ng import permit clearance from the Philippine Drug Enforcement Agency. Next is firearms, ammunitions, and explosives. Click natin no. Kung meron man kayong dala niyan, please submit the import permit clearance from the Firearms and Explosives Office, Philippine National Police. Number 7, alcohol and or tobacco products in commercial quantities. Click natin. And foodstuff, fruits, vegetables, live animals, meat, eggs, marine, aquatic products, or products and their byproducts. No. Click natin yan. If yes, please submit the import permit clearance from the National Plant Quarantine Service, National Veterinary Quarantine Services. Number 9, mobile phones, handheld radios, and similar gadgets in excess of quantities for personal use and radio communication equipment. Remains human ashes, human organs, or tissues. No. Kung meron man, please secure clearance from the Bureau of Quarantine. Jewelry, gold, precious metals, or gems. Click no kung wala naman. Other goods not mentioned above. Kung meron man, click yes kung wala. And since naglagay tayo ng bagahe, nag-declare tayo ng bagahe, click next natin. Yan. Sabi dito, please answer yes at least one of 3 to 12 questions due to indicated total amount of goods purchased and or acquired. Kasi nga, sinabi natin na meron tayong i-check in. Okay? Kaya hindi pwedeng no lang ang sagot natin. So, kailangan natin maglagay ng at least one daw ng yes from number 3 to number 12. Okay? So, let's say, maglagay na lang tayo dito sa jewelry. Yan. Meron tayong jewelry. Add item tayo. Click natin yan. Jewelry, gold, precious metals, or gems. Let's say, watch. Watch, ano ba yun? Jewelry bang watch? Let's say, ano na lang? Gold watch. Gold watch. 1. And then, amount dyan. Let's say, kano kunwari? $500. So, para lang meron tayo ma-declare. Ganyan yung way para mag-declare ng item. Mag-add item kayo and then lagay nyo yung ilang peraso, ilang items siya, quantity, description, amount, and kung magkano siya. Yan, then click next. Okay, so sa next is mag-upload tayo ng picture kung kailangan. Okay, declaration, attachments, and the signature. Kung hindi naman importante, hindi natin kailangan mag-upload. Then, magsisignature tayo dito. Okay, gamit yung ating kamay or kung meron tayong pen. Okay, so mag-signature tayo. Kung okay na, by clicking next, you hereby certify of falsification that this declaration is true and correct to the best of my knowledge. Okay, so kung okay na tayo, ready na tayo, click next na natin para mapag-generate na siya ng mapag-generate na itong QR code na pinag-isa na nila. So dito sa pag next natin, makita natin yung ating mga information, yung personal information na nilagay natin. Reviewin natin lahat yan. Permanent country of residence, travel details, Philippine Air, arrival via air, then flight information, then transit kung meron man, destination, yung health declaration, custom general declaration, reviewin nyo lang mabuti yan, and kung may attachment and yung signature, make sure na tama yung lahat ng information lalagay nyo, then submit. Pagka-submit, ayun na, congratulations, you have successfully generated a QR code. Kindly present your passport to the immigration officer for e-travel registration confirmation and QR code to custom officer for clearance. So, isa na lang itong QR code na ito. So, ito na yung inyong papakita sa immigration officer for e-travel registration confirmation and QR code para sa custom officer for custom clearance. Ay naka-indicate na dyan na meron tayong baggage declaration, kaya kailangan nating mag-declare kahit isang item lang. Then pwede natin siyang i-download. Click natin itong download QR code para masasave na siya sa ating phone or sa inyong computer. So pwede din itong screenshot guys. Screenshot nyo na lang yung QR code na itong na-generate galing sa e-travel. And isesend din ito sa inyong email. Okay, check. So ayan, check natin yung ating email address. And as soon as maka-generate yung inyong QR code, punta kayo sa email ninyo at may dapat makita kayong e-travel registration completed. Click nyo yun and isisend sa inyong email yung QR code na na-generate sa inyong pag-register. Okay, so ito din, pwede din yung ipakita yung email address na yun or yung email na galing sa etravel.ph. So balik tayo dun sa eTravel website. Pagdating natin dun sa main page nila, makita natin itong interface na to, yung itsura ng page na ito. Ganyan siya. So wala tayong avatar pa kasi wala pa tayong nilalagay na picture. So ganito yung magiging itsura niya. So every time na mag-register tayo ng bagong information, i-click lang natin itong new travel declaration. Okay, so let's say meron tayong family member. Katulad dito, nag-add ako ng family member dito. I-click lang natin itong add family member. So kung may changes sa information niya, since naglagay na ako previously, i-click ko lang itong pencil icon. Okay, so pag click natin yan, ay babalik tayo dun sa family member personal information. Medyo para mas madali natin makita yung itsura.
Ganyan siya guys. Okay. So, cancel natin yan. Balik tayo sa main page. Ito yung main page. Makikita natin dyan yung niregister natin kanina, which is ito. Okay, so kung may changes dun sa registration ninyo, yung flight details na yon ay let's say nag-cancel or naiba ng date, pwede nyo balikan yon at i-click nyo dito sa edit or itong QR code. Then yung mga previous registration dito, meron dyan nakalagay void. So ibig sabihin baka tapos na. So pwede natin siyang i-delete or hayaan lang natin yan dyan. Then proceed to immigration, meron din tayo mga details dito. Okay, so lahat ng mga information na nailagay natin ay magpo-populate dito sa kanilang main page. Ayan, napakahaba na nitong ating June 2024 etravel.gov.ph. Napaka-comprehensive. Inisa-isa natin lahat guys at sana nagustuhan ninyo kahit na ganito ang ating boses. Pasensya na. And ayan, sasabihin ko sa inyo ngayon na ito na yung last video natin sa kwarto na ito. Okay, sa kwarto na ito. Hindi ito yung last video natin about etravel.gov.ph. And abangan nyo yun guys. Kung bakit ito na yung last ay dahil nga aalis na kami sa bahay na ito. Ibebenta na namin itong bahay na ito. Panoorin yung mga previous vlogs natin para makita ninyo yung itsura ng bahay na ito na bibenta na. At kung saan man kami mapapadpad, abangan nyo yun guys dahil i-vlog natin yan dito sa aming pamumuhay sa Japan. Yung aming mga kung paano magrenta, paano kayo magsusurvive. Lahat yan, pag-uusapan natin yan. Kaya ano pa hinihintay nyo kung di pa kayo na-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aming masusunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutan i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. And bye!